Yeah. So yummy, so hungry. Itong ganisa, and I have pandesal. Then this is my coffee. The aking mga sticker of it. So hungry. Itong ganisa. Grabe. Dami ng serving. Nakakapusok din. Pinisa. Sarap ng atsara. Alright. Solve. Paog guys. Ubos. Okay, so story time muna tayo. No? Akala ko kanina hindi ko mauubos yung in-order ko dun sa may bangko kasi ang dami, ang laki ng serving nila. Pero surprisingly, naubos ko. So I guess, gutom na gutom ako kasi ikaw ba naman maglakad from McKinley to BGC? Nako, mapapaubos ka talaga ng isang serving ng bagay. Tapos for the coffee, I like the taste, no? Hindi ganun katamis and malalasahan mo pa rin yung coffee. Yung in-order ko, yung isa sa bestseller nila, no? Yung, ano ba yun? Yung white. Yan, so far good naman yung coffee. Grabe, ang sarap na hangin dito. Medyo gloomy yung weather, kaya mahangin din. Tapos malamig-lamig. But yeah, ayun, balik tayo lang sa story time. So ayun nga, fan ko kasi yung coffee bean nila is from Melbourne to Manila. So nandito sila, di ba, sa BGC. And for the past 2 years na stay ko sa Ingram, I supported Australia market, so AU. Kaya parang, ayun, tribute to AU team na nakatrabaho ko for the past 2 years, no? So, mapa dito, GBS Manila, tsaka yung mga infantry partners. So, working with AU, masasabi ko na sila yung pinaka-chillax sa lahat. As in, ang chill lang talaga.
yung tipong pagka magko-call ka, kung may concern ka, ganyan, yung 3 minutes doon, nagkakamustahan lang kayo, rapport, ganyan. Tapos, yung 1 minute, pagka yun yung issue, they will say na parang, that issue sounds like it can wait until tomorrow. O kaya, probably that issue will wait until next week. Ganon! Be very chill nung mga tao. So far, I really enjoyed yung stay ko in your purchasing. Dami akong natutunan. Also, the people din, na mga nakatrabaho ko, yung mga tumulong sa akin para maunawaan, mabigyan linaw yung mga proseso, mga ganyan. So sobrang thankful to my leaders, to my colleagues, yeah. Hindi ko even mention yung mga names kasi baka may makalimutan ako. But you know, if you know, you know. So dahil hindi ko nga naubos yung coffee ko kanina, ayan, round to tayo ng kape. Tapos, a little bit of dessert. Masarap guys. This one, perfect merienda. Matamis yung bread. Tapos yung coffee, latte, iced latte. So matapang din yung kape. Pero nagpa-compliment siya kasi matamis yung bread. Tapos hindi ganun katamis yung drink, yung coffee. So, sarap. Perfect merienda. So, medyo ang messy niya lang kainin kasi ang flaky or crunchy, flaky ng bread. So, yan, yung mga tatal chicken. Yun. But overall, masarap. Okay, solved. Tapos na. So, done with the merienda. Story time tayo in a bit. Okay. So, tapos na ako mag-merienda, no? So, dun tayo sa Chongbaru Cafe, Bakery, Chongbaru Bakery. So, okay naman yung bread. It is sweet, but not yung umay kind of sweetness, no? So, to me, okay din yung lasa ng coffee. Kasi, it's not too strong, pero kahit na natunaw na yung iced
hindi tumabang yung lasa ng kape. So yeah, and I think nagko-complement yung coffee tsaka yung bread na in-order ko kasi nga matamis yung bread tapos medyo may sipa yung kape. So medyo matapang yung kape. So yeah, perfect combination. Ang bilis lang na ubus ko din kagad. So yeah, Chongberu Bakery. Also, what's good about the bakery is that they also have toilet. So, pwedeng tumambay doon, mag-chill. And madaming tao. Pumunta ako din ng mga 2 p.m. Pero, buti na lang nakaupo ako, no? Nakahanap ako ng vacant seat. And then, after few minutes, ang daming na kagad dumating. Tipong ano sila, grupo, family, ganyan. So, yeah, madaming tao. So, I suggest if you visit Chongberu Bakery as well, punta kayo ng mga medyo patay na oras. So, ayun nga, story time ulit, no? Sinadya ko yung Chongberu Bakery. Medyo hirap bigkasin. Chongberu Bakery kasi it originated in Singapore and connected to dun sa story time ko, which is yung sa previous employer ko nga. And with Singapore purchasing, sobrang na-challenge din ako doon. I mean, culture shock talaga. Kasi, number one, straightforward. Ito yung tipong pagka tumawag sila via Teams or basta nag-phone call, diretso sa concern, sa issue, ganyan. Hindi uso dun yung kakamustahin ka, how's the weather there? How are you? Wala. Diretso dun sa issue, concern, ganyan. Tapos dito, ako na-train to explain ng gamit lang ay few words. Lesser words the better and use simpler English words para mas magkaintindihan kayo. Tapos, sobrang hindi less priority yung grammar. So, ayun, challenging siya. At the same time, masaya din. Kasi nga, ang straightforward nila eh. So, parang in 1-minute phone call, resolve niyo yung issue. Parang nakwento mo na yung issue, nagkaroon kayo ng solution, tapos, or clear yung kung ano yung gagawin ng bawat isa, tapos follow-up call na lang ulit kapag okay na, ganyan. So, ayun, ganun. So there, yes, I stayed there for 6 years. And yung 6 years na yun, masasabi ko na madami rin akong, madami akong natutunan kasi iba-iba din yung role na handle ko, na experience ko. So parang twice ata ako or 3 times akong na-promote. Parang 3 roles yung nagampanan ko. So, nagsimula ng associate level 3, tapos senior associate, tapos associate professional. So, yeah. Really thankful with my leaders na nagtiwala and they guided me as well. Kumbaga, ito yung literal na they trained me to bring out the best in me. Sobrang colorful ng stay ko with Ingram Micro and malaking factor doon yung mga teammates ko. Yung sa SG tsaka yung sa AU. What I can say is that company culture is really something. No, malaking factor doon yung leaders, yung members. Parang isa yun sa nagpahirap sa akin na umalis sa company. Yung 8 years, sobrang hindi ko namalayan yung 8 years na yun, na lumipas. Parang 8 years na pala ako. Parang dati ang goal ko lang, makapag 5 years sa company. Tapos, 8 years na parang isang iglap. 8 years na yun, as employee, kung hindi ka mag-grow sa company, ikaw na yung may problem doon. It's your choice kasi madaming ways, madaming ino-offer yung company for the employees. So, ayun, if you want to apply, ayun, check nyo lang yung mga openings ng Ingram Micro Philippines. Kumaga isa to sa mga companies na willing akong mag-apply ulit if the price is right. Yun lang. Thank you so much for joining me on this adventure, on this alone time date. See you on my next one. Bye-bye! Tayo ngayon sa BGC. Kapito tayo sa araw. Okay, so I have been using this phone for almost 7 hours. Like, videos, photos, and masasabi ko the battery is still good, no? Na it can keep up to my, siguro, a day in my life vlog. Kakayanin nitong iPhone 16. Wala akong power bank na dala, and yung dala ko na tripod, hindi ko rin siya nagamit kasi I can just easily, put it somewhere and then, take photos and videos. So yeah, I'm really happy with this new phone and I feel like I'll be using this more and more sa mga vlogs. So ayun, so far kapag gagamitin siya, it's very easy. You can just easily get it from your pocket, from your bag, and then just vlog. And then another advantage pa nito, lalo na kapag yung mga nandito sa private property, BGC kasi sa private
property. So kapag yung mga yung mga SLR camera, hindi pwede sisitahin ka ng guard. So I've been using this alam mo yun, na hindi ka nahihiya, hindi mo tinatago yung camera, pero walang guard na lalapit sa'yo, sabihin na, ma'am, sorry po, bawal po mag-vlog dito, bawal po mag-picture dito, wala pong permit, blah blah blah. So wala, I can just easily vlog, kapalan na lang ng mukha, hindi ka nila kilala ng mga tao. And yeah, so far, I'm really enjoying this. So most likely, kapag mga city vlogs, kapag around BGC, I'll be using my iPhone. So, yun.